May mga kwentong hindi mababasa sa social media. May mga kwentong hindi rin kayang ikwento ng isang lumang litrato. Pero kapag tumuntong ka sa isang bayang mahigit 400 taon nang nabubuhay, may mararamdaman kang kakaiba. Parang bawat bato, bawat kampana, at bawat pader may gustong sabihin. At dito sa Bulinaw, Pangasinan, bago pa man ito makilala dahil sa puting buhangin ng Patar, sa Cape Bulinaw Lighthouse, at sa napakagandang mga isla, may isang pangalang matagal nang nakaukit sa kasaysayan ng bayang ito. Walang iba kundi ang Senyor Santiago. Taon-taon, tuwing ika-25 ng Hunyo, nagsasama-sama ang mga Bulinawenyo at ang mga debotong nagmumula pa sa iba't ibang lugar upang ipagdiwang ang kapistahan ng ating patron. Pero sino nga ba talaga si Senyor Santiago? At bakit hanggang ngayon, mahigit 4 na siglo na ang lumipas, pero patuloy pa rin siyang minamahal at ipinagdiriwang? Kaya tara mga kumpay, balikan natin ang kwento ng isang ordinaryong mangingisda na naging isa sa pinakadakilang apostol sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ngayong araw, hindi muna tayo pupunta sa beach. Hindi muna tayo maghahanap ng hidden falls. Dadalin ko kayo sa puso ng Bulinaw, ang St. James the Great Parish Church. Isa sa pinakamatandang simbahan sa Pangasinan at tahanan ng ating patron na si Senyor Santiago. Habang papalapit tayo sa simbahan, mapapansin mong unti-unti nang napupuno ang bawat kalsada. May mga pamilyang sabay-sabay na naglalakad. May mga debotong taimtim na nagdarasal, at may mga umuwing kababayan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas para lang makiisa sa kapistahan. At kahit hindi naging maganda ang panahon, kahit paulit-ulit ang pagbuhos ng ulan, hindi neto napigilan ang pananampalataya ng mga tao. Basang-basa man ang mga payong, ngunit patuloy pa rin dinagsa ng mga napakaraming deboto at mga bisita ang St. James the Great Parish Church. Dahil para sa kanila, ang kapistahan ng Senyor Santiago ay hindi lamang isang tradisyon. Isa itong pangakong ipinagpapatuloy taon-taon, isang pagkakataong magpasalamat, isang pagkakataong manalangin, at isang paalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa ganda ng panahon, kundi sa tibay ng pananalig. Pero alam nyo ba mga kaumpay, bago pa siya naging santo, si Santiago ay isa lamang ordinaryong mangingisda, kasama ang kanyang ama na si Zebedeo at kanyang kapatid na si Juan. Isang simpleng buhay ang kanyang kinagisnan hanggang sa isang araw, tinawag siya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." At ng araw na iyon, iniwan ni Santiago ang kanyang bangka. Iniwan ang kanyang hanap buhay. Iniwan ang lahat ng kanyang nakasanayan at piniling sumunod kay Jesus. Isa siya sa 12 apostol at kabilang sa 3 pinakamalapit kay Kristo, kasama ni na Pedro at Juan. Nasaksihan niya ang mga himala, ang mga pagpapagaling, ang pagpapakain sa libu-libong tao, at pagbabago ng anyo ni Jesus sa bundok. At maging sa kanyang muling pagkabuhay, ngunit ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi naging madali. Noong taong 44 after death, inutos ng Haring Herodes Agripa ang kanyang pagbitay. Siya ang naging kauna-unahang apostol na nagalay ng kanyang buhay bilang martir. Hindi siya umatras, hindi niya itinanggi ang kanyang pananampalataya. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kinilala siya bilang isang dakilang santo ng simbahan. Matapos ang kanyang kamatayan, ayon sa tradisyon,
dinala ang kanyang mga labi sa Glacia, Spain. Doon itinayo ang tanyag na Santiago de Compostela. Kaya hanggang ngayon, milyon-milyong taong naglalakad sa Camino de Santiago bilang isang paglalakbay ng pananampalataya. At nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, kasama nilang dinala ang debosyon kay Senyor Santiago. Nang maitatag ang parokya sa Bolinao, siya ang napiling patron ng bayan. At mula noon, mahigit 400 taon na siyang bahagi ng kasaysayan ng Bolinao. Kaya ngayon makikita ninyo ang St. James the Great Parish. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa Pangasinan. Sa loob ng mahigit 4 na siglo, nasaksihan nito ang pananakop ng mga Kastila, ang panahon ng mga Amerikano, ang digmaan, mga bagyo, mga lindol, at ang paglipas ng napakaraming henerasyon. Ngunit hanggang ngayon, matatag pa rin itong nakatayo bilang simbolo ng pananampalataya ng mga bawat Bolinawenyo. At syempre, hindi mawawala ang isa sa pinakaabangang bahagi ng kapistahan, ang libot. Makikita ang banal na imahe ni Senyor Santiago na inililibot sa kalsada ng Bolinao. Kasunod ang napakahabang hanay ng mga deboto. May mga nakapayong, may mga nagdarasal, may mga tahimik lamang na naglalakad habang nakatanaw sa patron. Kasabay ang mga pagtunog ng mga tambol at musika ng banda at ng sama-samang panalangin, tila huminto ng sandali ang buong bayan upang magbigay pugay sa mga patron na naging gabay ng Bolinao sa loob ng maraming henerasyon. At kahit umuulan, hindi nabawasan ang mga taong nakisama sa libot. Sa halip, mas lalo na itong ipinakita ang tibay ng kanilang pananampalataya habang pinagmamasdan ko ang mahabang hanay ng mga taong sumusunod sa prosesyon. Napaisip ako, hindi lang pala ito simpleng paglalakad, isa itong paglalakbay ng pananampalataya. Paglalakbay ng pasasalamat at paglalakbay ng pag-asa. Marahil para sa iba, isa lamang itong pesta, pero para sa mga Bolinawenyo, isa itong tradisyon ipinasa ng ating mga ninuno. Isang araw ng pagkakaisa, isang araw ng pagbabalik, at isang araw ng taus-pusong pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating patron na si Senyor Santiago. Sa panahon ngayon, madali na tayong humanga sa mga bagong bagay, pero may mga kwentong mas mahalagang balikan. Mga kwentong nagpapaalala kung sino tayo at kung saan tayo nagsimula. At isa na rito ang kwento ni Senyor Santiago. Kaya sa lahat ng mga deboto, sa lahat ng mga kababayan kong Bolinawenyo, at sa lahat ng bumisita ngayong kapistahan, maligayang kapistahan ng Senyor Santiago. Dalhin natin pa uwi hindi lang ang mga larawan at video, kundi ang aral ng pananampalataya, pagkakaisa, at pasalamat na patuloy na nagbibigay buhay sa bayang ito sa loob ng mahigit 4 na siglo. Ako nga pala si Umpay, at kung napanood mo tong video na to at nagustuhan mo, don't forget to like, share, and follow. See you sa next vlog. Hey!